Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Tiningnan sila ng matanda at sinabing mga hanggal lang silang gustong tulungan ang mga mahal nila sa buhay. Tinanong ng bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng pinuno ng nayon na baka hindi niya napansin, pero marami sa mga taga-nayon ay naging adik sa mga substansyang ibinibigay nila. Binigyan nila ang mga ito ng kaunting dami, tapos unti-unting binawasan. Naging sanhi ito ng mga halusinasyon. Kinakamot nila ang kanilang balat, iniisip na may mga insekto sa katawan, at tuluyang nababaliw. Ngunit kung uminom sila ng kaunting devil dust, agad silang gumiginhawa. Akala nila ay gamot ito kaya humihingi pa ng mas marami. Kaya't sunod sila sa bawat utos. Samantala, ang mga mahal nila sa buhay ay dahan-daang namamatay dahil sa epekto ng gamot. Napakuyom ng kamao si Jagat sa galit at sinabing sa paraang iyon ay ginagawa niyang mga tapat na alipin ang mga tao. Ibig sabihin, hindi nila alam na adik na pala sila. Tumango ang matanda at sinabing, kapag nagsimula ng mamatay ang mga ito dahil sa gamot, perpekto na silang mga test subject para sa madidilim na sekta. Magandang negosyo raw iyon, hindi ba? Ngumiti siya ng may napakasamang tingin at inisip na hindi siya bibigyan ng kapatawaran, hindi ang halimaw na ito. Ilang tao na ang namatay dahil sa kanya. Napahiya ang matanda sa naging reaksyon at tinanong kung may problema ba. Mabilis na pinilit ng pangunahing tauhan ang sarili ng ngumiti at sinabing nag-iisip lang siya. Inisip niya na oras na para lumantad ang tunay na bida. Bigla, may malalakas na tunog na narinig kaya napalingon ang lahat. Ang ingay ay nanggaling sa dungeon. Sa parehong oras, may isang napakalakas na pagsabog sa dungeon na naglikha ng malaking alikabok. Dalawang gwardya ang nadamay sa atake at nagtaka kung ano ang nangyayari, sobrang lakas nito. Pareho silang lumingon, may pag-aalalang tanong, ano ang ginagawa ni Tishak dito? Hindi pa ba siya patay? Paano siya nakatakas mula sa dungeon? Papalapit si Tishak na may seryosong mukha at malakas na aura. Gulat na tanong ng isa, bakit parang ibang tao na siya? Halos hindi niya makilala na ito pa rin ang dating matanda. Pati ang kasama niya ay sumang-ayon. Mahirap na siyang makilala, pero hindi na raw dapat mag-alala. May lason pa rin ito, di ba? Tigil siya saglit at tanong, siya ba ang Samaire sa pader? Sabi ni Tik, mga impakto, abat nakapamuhay pa rito, ha? Sagot ng lalaki, bumalik na ba sa tamang pag-iisip? Pero paano? Tanong ng isa pa, hindi na ba gumagana ang alikabok? Anong nangyari? Nalilito silang lahat. Lumapit si Tishak at sinabing ang dapat nilang ikabahala ay ang mangyayari sa kanila ngayon. Hindi niya alam kung anong sasabihin ng kanilang amo, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Nangako siya, hindi kayo mamamatay ng madali. Huwag kayong umasa ng awa mula sa dugong demonyo, assure will take. Pagkatapos ay inundayan niya ng suntok at lumitaw ang espiritu ng isang galit na tigre sa kanyang likuran. Inatake niya ang lalaking nasa harapan niya, pinilas ang braso nito, at pagkatapos ay sinugod ang pangalawa. Pagkatapos ay lumingon siya sa iba na may apoy ng galit sa mga mata. Nagsimula ang sigawan. Naguluhan ang mga naroon. Ano ito? Anong nangyayari? Patuloy ang mga tunog ng labanan sa likod ng nakasaradong pinto. Sa sumunod na saglit, sumabog ang pinto. Si Sean, na nagtangkang umiwas, ay sumigaw, anong demonyo to? Pagkatapos ay nakita niya si Tishak na lumalabas mula sa silid at bumagsak sa sahig. At nagsalita. Siya ay, pero bago niya matapos, nagsimulang magsalita si Tishak. 10 taon na ang lumipas. 10 taon na itong hanggal na amay na buhay. Taos puso niyang nais mamatay. Paulit-ulit niya itong inisip. Ang tanging pumihil sa kanya ay ang pag-iisip sa kanyang anak na babae. Hindi niya hahayaang may manakit sa kanya. Nagulat ang lalaki. Tishak, baliw ka na ba talaga? Nagsimulang magwala si Tishak roon.
Habang tumatayo si Sean, tanong niya, anong nangyari sa kanya? Siya ba ay hataw o kung ano man yun? Sa loob lang ng isang araw, naalis niya ang lason sa kanyang katawan at naibalik ang dating lakas. Nakapanghihinayang, naibigay na nila ang kanyang anak sa batang Panginoon, kaya huli na siya. Kaya, ano ang balak niyang gawin ngayon? Nagtagpo ang mga tingin ng pangunahing tauhan at ni Take. Tinuro siya ni Tik at sinabing umalis ka kung ayaw mong mamatay. Sumang-ayon ang pangunahing tauhan at lumakad sa kabaligtarang direksyon. Tinawag siya ni Sean at pinigilan. Saan ka pupunta? Paglingon niya, humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi nila napansin ang halatang katotohanan. Ang kasakiman ang bumulag sa kanila at pinawi ang kanilang sentido komon. Ngumiti si Sean ng may pang-uuyam. Hanggal, anong kinatatakutan niya? Ako ang pinuno rito. Sa ngalan ng langit, bawat isa'y gagantimpalaan ayon sa kanilang ginawa. Sabi ni Tik, pangako, magugustuhan nila ang gantimpala nila. Tinuro siya ni Sean at sumigaw, matandang tanga. Anong tinatayo-tayo pa nila dyan? Wala nang tiyan. Sugod. Sumang-ayon ang mga tauhan niya at tumakbo papalapit. Ang isa sa kanila ay humugat ng sandata at sumigaw. Isa lang siyang karaniwang adik, isang matanda. Mas mabuting tumakas na lang siya kaysa maghukay ng sariling libingan. Tinaga niya ang anino sa harapan niya, ngunit nagulat siya, naramdaman niyang nasa likuran niya ang tunay na tesek. Sa susunod na segundo, binigyan siya ni Tik ng napakalakas na Ashura's Bloody Skies explosion. Sa lakas ng tama, tila natunaw ang lalaking nasa harapan niya. Naguluhan ang iba, anong ginawa niya? Naka-recover siya ng enerhiya. Pinisil ni Tik ang kanyang mga kamao. Isang napakalakas na aura ang bumalot sa kanya. Sinabi niya na, pupulbyusan ko kayong lahat. Nag-aalab ang kanyang mga mata sa galit at nakakuyom ang kanyang mga ngipin. Sumigaw ang iba, nag-iisa lang siya. Kahit malakas siya, sabay-sabay tayong umatake. Mamatay ka, matanda. Tumakbo sila papalapit at sinalubong niya sila nang nakaunat ang kanyang kamao. Sa sumunod na segundo, nagbagsakan ang mga katawan ng umatake sa kanya, at tinapos niya ang natira. Nilapitan ni Sean ang balikat ng kanyang tauhan at sumigaw, mga inutil. Kailangan ko pang ako ang kumilos. Ngunit ang sagot ay, ako'y dumating lang para lutasin ang problema. Lumapit si Tess sa kanya at sumigaw si Sean, may alok akong kapaki-pakinabang. Hinugot niya ang isang supot at tinanong, alam mo ba kung ano to? Yung paborito mo, hindi ba? Itinagilad niya ang supot at tumapon ang pulbus. Top quality devil dust, dagdag pa niya. Hindi mo kinalimutan, di ba? Hinuli ni Tik ang kamay niya. Sabi ni Sean, oo, tama. Kunin mo na. Pero sa susunod na segundo, humugot siya ng espada, at hinawakan lang ito ni Tesek gamit ang kamay. Sabi niya, hindi ko nakalimutan kung ano ang ginawa ng substansyang to sa akin, pati na rin sa lahat ng ginawa ninyo kay Haron. Pagkatapos nito, sinuntok niya ang kamay ng kalaban ng sobrang lakas. Napasigaw ito sa sakit. Sabi ni Tik, hindi kayo mamamatay ng madali. Isa pang suntok ang ibinigay niya. Napatre si Sean, nanginginig, at inisip, Diyos ko, anong meron sa kanya? Akala niya'y isa lang siyang adik na matanda. Kaya siguro lahat ay maingat at magalang sa kanya. Sa susunod na saglit, nakita niyang may imahe ng tigre sa mata niya, at napatumba siya sa takot. Samantala, nakatayo ang pangunahing tauhan sa burol at nakatingin sa tabi. Sabi niya, kailangan nating alamin. Pero malinaw na hindi siya paliligtasin ni Tessa. Isinuot niya ang maskara sa kanyang mukha. Ang pinakamataas na antas ng demonic arts ay hindi mga partikular na teknik, kundi paraan ng cultivation gamit ang panloob na enerhiya ng isang tao. Ngunit may mga recording na nagbibigay daan upang muling gamitin ang ilang teknik. Halimbawa, binuka niya ang kanyang mga binti. Napalibutan siya ng napakalakas na aura. Ginamit niya ang highest demonic art, Fire Step. Mabilis siyang tumakbo, lumagpas sa nasusunog na nayon.
Nagsisigawan ang mga residente sa takot. Langit na mahabagin. Sunog. Nasusunog ang mga bulaklak. Tiningnan sila ng pangunahing tauhan at inisip. Mukhang nawala na sila ng pag-asa, o isinusumpa ako. Gaano na sila katagal namumuhay ng ganito? Hindi nila alam na dahil sa mga bulaklak na yun, unti-unti nilang nawawala ang lakas at kalooban nila. Ganoon ba sila kaangal? Pero sino ba ang pwedeng magsabing kasalanan nila iyon? Ang gusto lang nila ay mailigtas ang mga mahal nila sa buhay. Wala na silang nakitang ibang paraan. Nagtrabaho sila rito, kinalimutan ang mga teknik at kulturang dati nilang sinusundan. Katarungan, mayroon ba sa kanila na maituturing na tama? Ano ba ang dapat niyang gawin pagkatapos? Kumislap ang kanyang mga mata at tumigil ang mga taga-nayon sa isang posisyon ng panalangin. Lumutang siya sa ere at naisip na, ayon sa mga turo ng banal na apoy, kailangan niyang sunugin silang lahat upang malinis sila. Ililigtas sa pamamagitan ng apoy ng kadalisayan at ipapakita sa kanila ang kapatawaran ng langit. Pagkatapos nito, itinutok niya ang apoy sa mga taniman ng bulaklak. Nagsisigaw ang mga taga-nayon. Ang Diyos ng Kalto, si Mung, ay bumaba para sa kanila. Naisip ng pangunahing tauhan na ito ang pinagmulan ng Mung Cult. Habang umiiyak, sinabi ng mga taga-nayon, ang aming Diyos, O Mung, na sa pamamagitan ng kanyang espada ay nagbigay sa amin ng apoy ng kadalisayan, Muang. Sa sandaling iyon, lumapit si Tik at yumuko. Napagtanto ng bida na tapos na ang lahat. Hindi siya maaaring basta na lang umalis, pero maaari siyang magbago ng isang bagay. Sa susunod na segundo, isang pagsabog ang dumagundong sa langit, na sinundan ng liwanag ng papalubog na araw. Nagsigawan ang mga taga-nayon. Naisip ng bida, dahil may mga taong tunay na nangangailangan sa kanya. Lambak ng mga salbaha, kinabukasan, nagtipon ang maraming taga-nayon malapit sa gusali. Nagsisigaw sila sa galit. Tinalikuran na ba talaga ng Moon Palace ang mga taga-sunod nito? Saan na kami pupunta ngayon? Sa mga sandaling iyon, nasa loob ng gusali si Yulek, kinakabahan, kinakagat ang kanyang kuko. Tinanong niya, nasaan na ba siya? Mababaliw na ako rito. Kapag nagpatuloy ito, babasagin ng mga tao ang lahat dito. Tumingin siya kay Har at tinanong, alam ba niya kung nasaan siya? Sagot ni Har, hindi niya alam. Hinawakan niya ang kanyang ulo at niyugyug ito. Sumigaw siya, lintik. Wala nang naging tahimik na araw mula nang bumalik siya. Siguro siya'y panipi, ngunit natigil siya nang makita niyang nakaupo sa mesa ang bida, kalmado. Ipinagpatuloy ng bida ang kanyang sinabi. Siguro, iwan ko na ang palasyo. Maninirahan na lang ako sa nayong ito. Wala akong tutol. Napatili si Yulek sa gulat. Batang Panginoon, paano ka nakarating dito? Nakita mo ba kung anong nangyayari sa labas? Dapat kang maghintay, hindi ito ang tamang oras. Kailangan nating magtago, pero tinanong siya ng bida kung bakit. Naglakad siya paaban, at habang sinusundan siya ni Yulek, sinabi nitong, tingnan mo naman ang nangyayari sa labas. Kapag nakita ka nila, papatayin ka rin nila. Ngunit inutusan ng bida na huwag magpanik. Pagkabukas niya ng bintana, nakita nila ang mga taga-nayon na sumisigaw. Ang batang Panginoon, dumating na rin siya, lumabas siya, siya na nagtaksil sa kanyang mga taga-sunod, ang tirano. Bumalik ang bida sa mesa at muling umupo. Tumingin si Yulek sa bukas na bintana at nagtataka kung, bakit bigla silang natahimik? Biglang bumukas ang mga pinto ng gusali at natakot sila. Pumasok si Taeshek, hila-hila ang isang madugong supot. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa sahig. Tiningnan siya ni Har na may pagtataka, at habang hawak ang dibdib ay lumapit. May luhang bumalot sa kanyang mga mata at inisip niya, Ama, pagkatapos ay yumuko siya at humingi ng tawad. Hindi siya makapaniwala, sabi ni Taeshek. Ni ako mismo'y hindi makapaniwala. Nangangako ako na mula ngayon, hindi ka na muling mamumuhay sa takot. Yamakap siya sa balikat ng anak at humingi ng tawad. Patawarin mo ang matandang hanggal na ito.
Lumuluha si Har at tumangala. Siya ba talaga yan, ama? Siya ba talaga? Sagot niya, simula ngayon, hanggang sa aking huling hininga, paprotektahan kita. Pinanood ni Yulak ang tagpo at nagtanong. Ginoo, anong nangyayari? Muling pagkikita ng pamilya, ano? Sumagot ang bida, tahimik ka. Huwag mong sirain ang sandaling ito para sa kanila. Nagyakapan ang mag-ama na may luhang umaagos sa kanilang mga mata. Mungkok, Water Peak Market. Nag-fill out ng papeles ang matandang lalaki, tapos ay humilig sa kanyang upuan at napabuntong hininga. Inisip niyang dumobble ang dami ng impormasyong kailangang pag-aralan, at halos 5 beses na ang dami ng dokumentong kailangang basahin. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Habang naglalakad, sabi ni Yu, ano bang tagal niya buksan to? Hinahanap ka na, batang Panginoon. Tanong ng matanda, ano bang minamadali nila? Ang pagtitiis ay isang birtod. Inayos ni Yulk ang kanyang sombrero at sinabing, hindi ba niya nakikita na basa kami sa ulan? Habang sinusundan siya ni Har sa likuran. Tinawag niya ang kanyang ama at sinabi rito na pumasok na. Pumayag naman ito. Pagkatapos, sinabi nitong Jel, Batang Panginoon, paano niya maiintindihan ang lahat ng ito? Hindi ba niya balak ipaliwanag ang sitwasyon sa matanda? Habang nagsimula ng magsaliksik sa mga aklat ang iba, naisip ng bida na parang nasa bahay lang ang kilos nila. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang basang damit at sinabi, galing kami sa lambak ng mga salbaha. Papunta kami sa Mungpalas, pero inabutan kami ng malakas na ulan kaya kinailangan naming maghanap ng masisilungan. Tinanong niya kung hindi ba niya naintindihan ang tanong. Hindi raw siya dapat basta-basta pumunta roon nang hindi iniimbitahan at umasang mainit ang pagtanggap. Sumagot siya na pinagbuksan naman siya ng pinto. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at si Tong, habang hawak ang kanyang ulo, ay tumawa at sinabing, tama ka riyan. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili at sinabing may karamdaman siya kaya hindi niya sila masyadong naasikaso. Ipinakilala rin ni Haren at Tishak ang kanilang mga sarili. Tinanong ni Tik kung siya ba ang nagsabi sa batang Panginoon na hanapin siya. Paano mo naintindihan? Sumagot ito na matagal na niya itong pinapanood, kahit nang una itong dumating sa nayon. Lumingon siya at inis na inis. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Kaya pala, nagtatago ka lang at pinapanood ako, pati nung pumasok ako sa butas na yon. Sagot ni Tong, wala namang dahilan para sa ganoon. Nasa lambak ako ng mga salbaha sa loob ng 10 taon. Kaya para bumawi, patuloy kitang babantayan. Sumagot si Tik, sige, bantayan mo. Basta huwag ka lang mamatay sa katandaan. Sagot naman nitong, hindi ako mamamatay. Mas lalong may dahilan akong mabuhay ng mas matagal pa. Tinanong ni Tik, o iniisip mong mamatay ng maaga?